Best friend mo lang? Kababata? Huwag mo pagtakpan. Ayan ang CCTV oh. Kala mo hindi kayo na-videohan? I-talk to Papa na. Ano naman kaya nangyari kay Hello, Marilyn. Hello po. Ayun. Hello, Marilyn. Ako si Lady Gracia. Ako si Papa Ace. Lahat ng pagkikwentuhan natin, Marilyn, maaaring may post sa aming iba't ibang social media. Okay lang sa'yo? Opo. Okay. Okay. Sige, Marilyn, tungkol sa yung problema mo. Stepmother ko po. Ako, Ex Naku, na po. ex-stepmother, pati pala ano, no? Nagkakaroon Pwede mo ng rin tawaging ex. Stepmom. At Okay. least lahat tayo may ex, di ba? Okay. Okay, so anong nangyari? Magkasama po yung tatay namin noon. Tapos yung asawa niya may iba. Kahit magkasama pa sila ng tatay ko. Sandali lang ha. Yung tatay mo ay wala na yung nanay mo. Yung Wala totoo na mong po. nanay. Opo. Tapos yung kinakasama niya, meron palang kinakasama ng iba. Opo. Aray ko. Okay. So, Kasal po sila ng tatay ko. Tapos, meron pa siyang ibang kinakasama. Opo. So, paano mo to nalaman? Kasi po, magkakasama po kami dito po sa trabaho. Kaya nakikita po namin. Paano yun? Ano yung mga nakikita ninyo para proof na meron na tong kinakasama yung asawa ng tatay mo? Pag nagiinom po sila, Sige, kwentuhan mo lang kami. kasama po yung katrabaho din po kasi namin yung lalaki. So, ano to? Parang mas bata sa kanya? Hindi naman po. Matanda na po. May edad na rin. Okay. So, Opo. nakakasama nyo, nakakainuman ninyo. So, pag nagiinuman kayo at naglalampungan sa harap niyo. May ganon. grabe may lalampungan. Oo. So, kasama tong si stepmother. Tapos yung pinaghihinalaan Opo. ninyong kinakasama niya, magkakaharap kayo. Kasama yung tatay niyo, nagiinuman. Yes. Ang ganda naman ng bonding nila, Sandali, anak. bakit kasama pa yung tatay pati? Kasama diba? sa inuman, oo. So, okay lang yon na nakikita ng tatay mo? Opo. Pero baka kasi nung time na hindi naghihinala si tatay. Hindi nga Hindi po. pa siya nagkikayo Kasi lang. magkakatrabaho. Lahat kayo Opo. magkakasama sa trabaho, ganon. Oo. Minsan kasi yung mga lalaki, hindi sila nakakaramdam kapag niloloko na sila. May mga ganong lalaki. Si babae kasi mabilis makaramdam kapag nagloloko yung asawa niya, boyfriend Yes. niya. Pero sa lalaki, minsan hindi nakakaramdam. So, Oo. kayo lang na magkakapatid, tama ba? Nakaka-feel. Opo. Mga babae kayo. Yes po. Kaya malakas yung kutob. So, ano ba yung napapansin nyo kasi sa kanila? Ano ba yung ginagawa nila para paghinalaan ninyo nun? Like that na pag nalalasing yung tatay namin, tapos pagdulog, yun. Anong nangyayari pag tulog yung tatay mo? Minsan, pupunta yung lalaki doon sa bahay nila. O, anong ginagawa? Anong ginagawa? Oo. Kung ano po yung ginagawa ng mag-asawa. Nahuli ba? Hoy! Oo, paano nyo nasabi? Minsan po kasi nahuli namin sa damuhan. Damuhan? Damuhan? Seryoso? Sandali lang. Sa gilid ng daan. Teka, Sa gutter? Karsada? seryoso ba? As in, ginagawa nila yon? Yes po. OMG. Okay. Sinasabi naman po namin sa tatay namin. Yun. Oh, anong ginagawa Tatay, ng hindi ko tatay mo naniniwala. nung nalaman? Hindi siya Hindi naman po naniniwala. Ay, wala kayong magagawa kasi baka parang mahal na mahal niya itong babae na ito. O kaya minsan para sa stress, Yes. para ayaw lang ma-stress noon, hindi na lang Oo. maniniwala. Kasi Okay. mag-isip-isip pa. As in, nahuli nyo talaga na naggaganon sila. Opo. So, kinompronta nyo ba ang tanong? Yes naman po. Kasi O, ano sabi nung... wala pong sabi. Hindi mo pa nagsasalita. Ay? Tapos pag pinagsasabihan, umiyak na lang. Yung stepmother mo? Opo. Like, kinausap mo na, nakita kita doon sa may damuhan. Ginaganon nyo?
Opo, lahat po kami magkapatid, ganun din po siya sa amin. Tapos hindi na sumasagot. Tulala lang kasi na guilty, ganun. Ah, Tapos, Isip bata po kasi yun eh. ano? Isip bata po kasi. tapos yung kanyang kalaguyo, hanggang ngayon nakakapunta pa rin sa bahay nyo. Opo, kasama po namin yun sa trabaho. Anong trabaho nyo? Okay lang malaman. Ano po dito kami, bantay po ng fish pan. May bantay ng fish pan. pond. Okay. Oh, ba't hindi na lang dun sa ano? Anong tawag doon? Sa fish pond nila Bakit gawin? sa damon? Ang hirap naman nun. Ay, mahirap ba? Oo, may mga isda na witness. Paano kung nagsumbong yung isda? Pero nakakatakot ha. I mean, kung ganun yung ugali nung biyanan mo, biyanan, ng stepmom mo, Mm-mm. syempre, kailangan protektahan yung tatay mo. Kaso, kung gusto mo siyang protektahan at sabihin sa kanya mga nangyayari, kaso hindi siya naniniwala. So, dapat siguro, meron kang matibay na ebidensya. Kasi hindi pwede yung sabi-sabi lang or nakita mo lang. Kailangan talaga meron kang proof, 'di ba, na mapapakita sa kanya. Kasi kung wala, baka talaga kaya hindi mo siya mapaniwala. Mm-mm. Eto ba, ang tanong na kuompronta nyo rin ba itong kabit niya, di umano? Okay? Nakausap nyo ba? Kasi katrabaho nyo naman. So, kukomprontahin nyo yan. Okay. Ano na? Meron po. Meron. Mm. Kinausap nyo. O ano daw sabi? Wala naman po eh. Pero umamin ba siya na may relasyon sila ng stepmom mo? Yes po. Ngayon nga po, magkasama na po sila. Ay! Sandali. Kasama na sila. Oo. Teka lang. So, nung kinukompronta ninyo, umamin na sila. So, may proof na kayo, umamin na, sinabi nyo na dun sa tatay nyo. Na ayun na, umamin na po sila, tay. Ganon. Di rin po siya naniwala. Hindi Gusto pa niya rin siya makita niya yung sarili naniniwala. niya. Gusto niya siya makakita. Ang tanong, nakita ba niya mismo yung tatay mo? Nakita na po niya sa mismong mata niya, magkasama na. Magkasama na. Magkasama sa... Isang bahay na po. Sa isang Ay! bahay. So, hiniwalayan na siya nung time na yon. Yes po. Nako, mga kapuso, mga kabarangay. Hanggat So, hindi, kasi may mga ganung Oo. lalaki, no, hanggat hindi ako nakakakita, hanggat hindi ko nakikita, hindi ako maniniwala. Uy, maraming ganyang lalaki, yes. Oo, yung mga babae kasi marami yung tamang hinala Oo sa po, babae ang dami na din nag-work, mga ganon. hinala. Kasi may kutob gano'n na parang ang hirap patunayan. Pero sa mga lalaki kasi, kahit sinasabi na ng mga tao sa paligid niya, ayaw lang ma-stress. Oo. Parang ayaw lang Para mag-overthink. nila mag-isip. Oo, kasi nga ayaw nila yung nararamdaman nilang ganong emosyon. So, Pero- hanggat hindi nakikita, hindi ako maniniwala dyan. Ganon. Pero parang Kasi nakikita ma-enjoy nitong Mm-mm. kanyang stepmom at tong kanilang isang Mm-mm. katrabaho, ang kanilang mga pinagsasaluhan sa na. damuhan. Ay, naku, sa damuhan. Bakit Aray kaya hindi nila tinry sa fish pond? Curious ako, may fish pond naman, di ba? Aray ko! Mm-mm. Makati sa ganun, di ba? Yung Sa- maraming isda. Sa isda? Oo, malansa. Kasi mamaya, di ba, yung may janitor fish doon, tapos tinutuklap-tuklap mo yung balat mo. Kasi ang dumi mo, gano'n. Aray ko! Chares, nako mga kabarangay. So nagsasama na nga po itong asawa ng tatay ng ating bida. Yun na, kasama na sila. At Pero ang ano tanong, pa ba? nung nalaman ng tatay niya, anong ginawa ng tatay Anong niya? reaksyon? Di ba? Yung lalaki, pag niloko mo yan, Oo. mas grabe pa yung reaksyon yan kumpara sa babae. Kasi Yes. durog pride niya na yan, no? Mm-mm. So, nung araw na nagkahulihan at tinapos yung relasyon, ano ang nangyari? Wala naman po. Umalis yun po yung tatay namin dito sa trabaho. Ano, Lumipat sorry? na po sa iba. Lumipat na. So walang mga bigla na lang umalis si stepmom mo, sumama dun sa lalaki, ganon? Opo. So walang mga senaryo na lumuhod yung tatay mo, sinabi na wag kang umalis, wag mo kong iwan. Ayusin natin to. Oo, walang ganon? Wala naman po. So, pinabayaan niya na lang. Okay. So, pinabayaan na, nagsama na sila, tatay mo, syempre, kahit masakit yan, hindi niyan sasabihin sa inyo, Oo. di ba? Kumusta naman ngayon? Kasi kung napatawag ka dahil may problema ka sa kanya, ano ba, nanggugulo ba sa inyo tong stepmom mo? Kasama po namin ngayon dito po sa trabaho. Hanggang ngayon, magkakasama pa rin kayo.
Opo. Yung So- tatay na lang po namin hindi. Ang umalis. Nasaan si tatay mo? Sa kapatid ko po din. Doon po sila nagtatrabaho. Sasaktan talaga si tatay kaya umalis. Okay? Opo. So kumusta naman yung trato mo sa ex-stepmom mo Mm-mm. ngayon? Okay naman po. Di man po kami nagpapansinan. Ay, ganun lang. Parang ano lang sa inyo, no? Normal na lang. Kasi kung ako yan, tapos magulang ko yan, Oo. magagalit ako. Paparinggan ko yun lagi sa Facebook. Uy, bawal yun. Anong bawal? Oo. Sino nagsabing bawal? Naging batas? Kapag ka naglagay ka ng pangalan. Hindi ko naman lalagyan ng pangalan. Ano, patutsada, ganun. Charot. Sinetitech, mga ganon. Bahala ng karma sa inyo, mga ganon. Oo. Hindi, pero siyempre, di ba, bilang kung ikaw ay protective sa iyong mga magulang, dahil dun sa Masama ginawa, talaga magagalit. yung loob. Oo, Mm-mm. kawawa. So, ikaw, wala lang, normal lang sa inyo, ganon. Yes po. Oh, so, wala ka naman talagang problema, ganon. Na i-share mo lang ang nangyari. Na, meron naman po. Gusto ko kasi po dumalaw po ng tatay namin dito sa anak niya. Ay, may anak Ayaw sila. niya po. Meron po, 3. Ay! Nagkaroon pa sila ng 3 anak. May 3 anak. Maliliit pa ba? Opo. Okay, maliliit pa yung mga bata. Hindi pinapadalaw nung stepmom mo. Kasi, Yes po. bakit daw? Makulit daw po kasi. Kasi pag pumunta po dito, laging lasing. Si tatay. Kasi may pinagdadaanan, Okay. hindi pa Yes. Gano'n na ba katagal silang hiwalay? Mga 1 buwan po. 1 buwan? O talagang Ay, ang bilis. Ay, ang bilis. Ang ano pa. fresh pa. Oo, neto-neto lang. Oo. Buti hindi nagkaroon ng ng tensyon dun sa katrabaho niyo tsaka sa tatay mo. True. Kasi lalaki yan. 'Di ba? Yes po. Walang ganun. Wala naman po. At Ano ang lang tigas po, ng tama mukha lang din po, nung no? Ang tigas din ng mukha nung katrabaho nyo, no? Para magstay pa dyan. Matapos niyang, mang-agaw ng asawa. Diba? May mga tao din talaga na ganun, no? Na parang, normal Hindi lang. nag-iisip. Nainagaw ko tong asawa niya, Parang tapos alam normal lang. mo, sorry, pero parang ang gamunggo yung utak. Ganun, parang di nag-iisip. Kasi, pero may magkakasama tayo dito, magkakatrabaho tayo. Inagaw ko o kinuha ko yung, na-inlove ako dun sa asawa mo. Tapos ngayon, nagsasama na kami ng asawa mo. Tapos, parang normal lang na parang walang nangyari. Nako, ang hirap niyan mga kapuso ha. Kapag nalagay kayo sa ganitong sitwasyon, for sure, yung iba yung take o kapag nangyari to sa kanila, iba yung gagawin. Yung iba talagang susugudin, magkakasakitan. Kasi hindi pwede to eh. By the way, si tatay kasi ang siguro, mukhang yung tatay mo tahimik, no? Tahimik lang. Opo. Kaya siguro parang ang dinadaan na lang sa alak. Kaya laging lasing kapag nakikipagkita ay lumalapit. Gustong lumapit dun sa Sabi. dati niyang, sa kanyang asawa. Hindi pa yan syempre, sakit pa yan sa tatay mo. Oo. Madalas alak ang nilalapitan ng mga yan. Yes po. Ang masama lang nito, sa kalasingan niya mamaya, makaisip siya ng hindi maganda. Mhm. 'Di ba? Kaya kailangan nyo bantay-bantayan nyo yung tatay ninyo, ha? Matigas po ulo na eh. Paano matigas? Hindi nakikinig sa inyo. Mas- Paniinom po lang siya. Panay inom. Ang tatay mo ba ay talaga manginginom ever since? O nito lang Yes na... Pero nitong mga nung mula nagkahiwalay sila, mas gumrabe. Gumbrang off. Like super? Like super? Yes po. Ubus nga po lahat ng sahod nun eh. Para pang inom. Siyempre, hindi na din siya Okay. nagpo-provide dun sa 3 niyang anak. Opo. Ay, hindi rin nakakapagbigay, kaya ayaw rin Oo. ipakita siguro. So, ang bumubuhay ay itong katrabaho nyo. Opo. Nasisilip mo naman yung mga, hap mo. Ano? Yung dalawang Yung bata nasisilip mo po. naman Kasi hindi ko nakakapit kasi alam namin. kung babae o lalaki. Nasisilip mo naman yung half cook mo. Diba? Half siblings. Oo, ganon. Oo. Nakikita mo naman sila. Opo. Ay, Yung kumusta dalawang naman? bata po, nasa tatay namin. Oh, Oh, magulo ka din, pinaghiwa-hiwalay. Maril. Akala ko ba gustong dalawin ng tatay mo yung mga bata dun sa Oo. ex-stepmom mo? Yung isa po. Yung isa. Yung isa. Bakit pinaghati-hatian nilang... May anak po kasi sila may anak po yung babae, 3 din.
Tapos sa kanya, 3. Ay, mahilig siya sa Kumbaga, tatlo. So, pag nakatatlo si na, Papa hanap na Love- tayo ng iba para tumatlo ulit sa iba. Ay, gets ko na. So, 3, okay. Nasa kanya din, kasama niya yung 3 niyang anak. Sa una. Hala, so bali 6. Tapos yung kinuha ng tatay mo yung 2. Bakit hindi yung 3 ang kinuha niya? Ayaw po ibigay nung isa. Yun yung paborito niya. Naku, yun yata yung Oo. makinis. Yun yung, Aray ko. yun yung pwedeng pang GMA Sparkle Artist balang araw, ipipila sa audition. Grabe kayo. May ba, ako kainis yung gano'n, yung paghatian na ng anak, alam mo Oo. kung sino agad yung paborito eh, no? Akin na din ba? Oo. Tapos yung isa, yung isa kanino pupunta sa lola na lang. O gano'n ha. Uy, kawawa ang mga bata. Pag ginagawa Dapat yung hindi tuta eh. hindi yan magkakahiwalay eh. Oo, dapat magkakasama yan na lumalaki. Kasi iba yun dala-dala niyang mga yan Mm-mm. habang lumalaki sila na diba? Wala yung Tutulungan gabi. yung mga yan sila magkakakampi. Magandang lumaki sila magkakasama. Mm-mm. Nakakainis. Bakit naghati-hati sila? Bakit bakit pinaghiwa-hiwalay? Hindi rin po kasi kaya ng babae alagaan. Kung ayaw nyo lang alagaan yung dalawa eh. Hindi, sana Oo. binigay niya na lang pala lahat sa tatay mo. Oo. Kung di niya naman pala kayang alagaan. Tapos kukuha pa siya ng isa, hindi na nga siya marunong mag-alaga. May 3 naman na siya. Oo. Diba? So ano daw plano ng tatay mo? Nakakausap mo ba yung tatay mo ng masinsinan or ganyan ka lang din naman na pasilip-silip patingin-tingin sa kanya? Nakausap po namin. Pupunta Ano rin daw? po kami minsan sa kanila. Mm. Ano daw? Wala naman po, kinakamusta lang po yung anak niya dito. Pero yung 2 bata is okay naman, nag-aaral. Hindi man po nag-aaral. Bakit? Huminto po kasi yun nung naghiwalay. Ay, naku, tingnan nyo, Tignan mga nyo. nangyayari. Eh, ilang taon na yun? Ah, may 5 po, may 7. Tapos ganyan kaaga, tapos pinahinto agad sa pag-aaral. Ano namang mga magulang tong mga to? Tingnan nyo, mga nangyayari, di ba? Dahil sa mga magulang na hindi nagkakasundo at mga manugang na makikiri. Di ba? Yeah. Malalandi kayo. Hindi alam mo yun na kung ang dami mong dapat pagtuunan ng pansin, pero inuuna mo yung sarili mong kaligayahan. Parang hindi ka nag-iisip, parang hindi ka alam mo, may mga tao na kahit nagkakaedad na, pulpul pa din. Ay, madami. 'Di ba? Parang pa din eh, parang hindi talaga hindi ano man tawag Parang nila doon? nagkaedad lang, pero Oo. hindi nag-matured. Mm-mm. Parang mas mature pa sa inyo grade 1? Mga True. ganon. Nakakainis. So ngayon, anong pinaka-problema mo dito? Kung ano po ba dapat gawin po doon sa babae, tapos po yung sa kinakasama. Ano ang dapat gawin sa kanya? Pero itong Kasi kinakasama, nagde-demand ba ng ng sustento dun sa tatay ninyo? Kasi syempre, may anak pa rin siya doon. Na isa. Hindi naman po. Hindi Hindi naman. naman. Basta ayaw lang ipakita kasi laging laseng. Oo, Pero, yung tatay mo, naalagaan niya yung 2 kapatid niyo. Yes po, ando naman po yung kapatid namin. oo, yung kuya mo. Babae rin po. Ay, yun. ate mo. Pangatlo po sa amin. Pero basta importante na aalagaan pa rin sila kahit walang pag-aalaga ng nanay. Yung mga bata na yon, nakakadalaw ba doon sa ex-stepmom mo? Hindi po. Ayaw po ng mga bata na. Ayaw ng mga bata. Natin. Oo. Pero, ikaw, Marilyn, kung tatanungin kita, ano ba ang gusto mong mangyari? Kung sasampan po sila ng kaso. Ano bang Kasi pinapamukha po kasi sa tatay namin na na masaya sila. Pwede siya kaso adultery ang tawag doon. Adulthood. Adult- Adulthood. Adultery kapag babae, yung Mm-mm. nagloko. And then kapag lalaki, Concubinage ba yun? Teka concubinage. Kapag lalaki. Nagpabarangay nga po yun. Sino nagpabarangay? Sila po. Pinabarangay po nila yung tatay namin. Bakit? Asawa siya, di ba? Kaya nga po. Kasal sila, sabi mo. Natin. Sige. Sabi po ng barangay sa amin, Mm. kahit kasal pa yun, wala po silang pakialam. What do you mean wala silang pakialam? Ay, okay. Ito ayos natin. Yung Mm-mm. adultery,
may act of sexual intercourse, okay? Sa ibang tao. Yung concubinage naman, ito yung parang out na sila sa public, stable na yung talaga makikita mo talaga na magkarelasyon na talaga, kasi magkarelasyon na sila, even yun hindi mo nakikita yung act mismo. Tapos very scandalous na yung nangyayari. So yun yung Nako. concubinage. Ayan, para lang din sa kalaman ng iba. Okay. O sige. So, ayun na. So, yun ang sabi nung barangay. Bakit naman nagpabarangay? Na question, bakit nagpabarangay, ate ko? Ay, Marilyn. Bumunta lang po kasi yung tatay namin dito sa anak niya. Dinalaw po. Binabarangay kasi bawal Bawal dahil sa bawal? Bawal na daw pumasok. Opo. Sa bahay. Pero kaninong bahay yung tinitirhan? Doon na rin po sa nakasama niya. Sa kinakasama. Okay. O sige. Tanungin natin ang ating mga bida-bida kung ano masasabi nila, ha? Sige po. Okay. Okay. Mga kabarangay, ano ba ang masasabi ninyo dito? Kasi parang balak na nila mag-file ng kaso. Dito, malaki yung laban nila kasi Yes. kasal itong At si stepmom at si tatay. At ang naglukoy si stepmom. Ako mga kapuso, comment po kayo. Barangay Alas 971 Facebook page. Doon po sa aming Facebook Live. Mga kapuso, napakinggan niyo po ang kwento ng ating bida na si Marilyn. Ano masasabi niyo? Ano daw ang dapat gawin ng kanyang tatay? Kasi nga, siya yung saksing buhay sa mga sitwasyon na nangyari. At hindi niya nagustuhan, hindi siya natutuwa doon sa mga nangyari. Kasi yung mga tatay naman natin, alam natin na hanggat maaari mananahimik yung mga yan. Yes. Kahit na yung tipong nagkakagulo na gusto niyan, tahimik lang, ayaw makialam. Yes. Kaya lagi yung mga tatay, lagi nilang pag nagrereklamo, kung may sinasabi ka, hayaan mo na. Oo. Uminom ka ng tubig. Yun lagi Grabe, advice. Yun yung laging advice sa'yo. May ganito kung nararamdaman. Wag mo Uminom nang ka ng pansin. Wag mo nang pansinin, uminom Oo. ka ng tubig. Wag mong mahalin. Sabi niya, kung mahalin yung sugat mo, di gagaling yan. Sabi niya. Sabi ko, Dad, Yung mga tatay natin, tatandaan ko. napaka-nonchalant ng mga Sabi tatay niya, natin. ang sakit ng tuhod ko, may sugat. Sabi niya, lagi mo kasing kinukutkot, wag mong mahalin at gagaling yan. Sabi niya, huwag ko na mahalin. Nagulat Kusang ako, gagaling. sinabi niya, Sa akin, lagi solusyon, uminom ka ng tubig. uminom ka ng tubig. Hindi naman may kaaway ako, uminom ka ng tubig. Sabihin sa akin, kaaway ko yung mga bata dun sa amin. Ay, Ano alala ko? Sabi, ba't kaya sinabi niya, wag mong mahalin at gagaling yan? di ba, minsan nakakatawa yung mga words, Ganun na lang yung sinabi words of niya. wisdom ng mga Tanda tatay ko, nakaupo natin. ako nung nakasando ko, tapos Oo. naka-short na kulay blue. Oy, Tapos nadapa, kasi may sugat na, alam mo yung pagbata ka, may sugat ka na sa tuhod, tapos nadapa ka ulit. buti ni sinabi sa'yo, lalabas na yung pari dyan, yung aeroplano. Lahat ng kinain mo lalabas dyan. Tapos ang sabi niya, sabi ko, ang sakit, ganyan. Sabi niya, wag mong mahalin at gagaling yan. Hindi kasi Anong syempre, connect? hindi siguro kasi pag tinitignan mo yung sugat mo, tapos Oo. panay ang check mo, kasi parang na-attach ka, parang Oo. clingy ka dun sa, panay ang check mo every now Oo. and then, mga ganyan, haplos-haplosin mo, di ba? Baka ganun. Ikaw, Hindi natin malalaman yung sagot. wag alagaan, no? Pwede naman kasi wag alagaan eh. Oo. O kaya sabihin din sa'yo, uminom ka ng tubig. So, eto na mga kapuso, basahin natin ang mga komento ng ating mga bida-bida. Kasi nga, hindi po maganda yung nangyari ha. Naghiwalay na, nagkaroon ibang lalaki yung asawa ng kanyang tatay, which is yung kanyang stepmom. Ayaw daw pabisitahin nung babae yung kanilang tatay doon sa bata. Ayaw papuntahin doon sa bahay. Lagi daw lasing eh. Yung dalawang bata naman ay nasa tatay na nila at siya ang nangangalaga. Ayun. At for isang buwan na daw, isang buwan na. Nung tinanong natin yung sa sustento, kanya-kanya na daw sila. Hindi naman Oo. daw humihingi itong si stepmom. Basta kasi Mm-mm. naghati na sila ng mga anak. Okay? So, mali pa rin yun, ha? Yes. Oo. So, yun po yung gusto nila is kasuhan. Nako. Kasal po, itong si stepmom at yung tatay ni Marilyn. Eto, ang sabi ni Rose Ann, sabi niya, advice lang, huwag niyo pababayaan yung mga kapatid niyo sa tatay niyo, na nasa tatay niyo. Kailangan ng tatay niyo ng alalay. Makakasama, protektahan niyo sila sa ganitong pagkakataon. Kailangan nila ng pagmamahal, kalinga na hindi man galing sa ina nila, sa inyo na lang, mas nakakatanda nilang kapatid. Sana makabalik sila next school year. Kasi napastop na yung bata. Kasi Ang sino yung nag-aaral. nag-stop doon? Yung nasa nanay? O yung nandun sa tatay? Yung nasa tatay. Kasi nga, kinuha na yung tatay.
Aray Okay. ko. Sige, alam na namin kung anong sasabihin sa inyo. Magagalit, Mm-mm. galit na ako. Galit ako. Eto, nakakapasok ko palang galit na ako. Naramdaman ko. Delay yung galit ko ngayon na, in fairness. Ah. Si Rose, advice lang, huwag niyong pabayaan yung mga kapatid niyo. Ay, binasa mo na pala Oo. yan, sis. Ayan, Kersanto. Teka, walang ano yun. Ito, si Rose, nakakagigil yung kwentong kakapal na mukha, literal na garapal. Kasuhan nyo. Ang babae nagloko, mas may karapatan yung tatay nyo dun sa bata dahil sa ginawa ng stepmom mo. Daan nyo sa legal process. Napakabait ng tatay mo. Ang bait nyo naman kung sa amin nangyari, hindi ko alam kung ano magagawa ko. Baka matagal nang nakakulong yung mga yan. Oo, kaya O baka ikaw yung nakulong mismo no kasi may Baka- ginawa kang di natagpo ang maganda. nakalutang sa fish pond. Wag ganon Wag ha. ganon, masama Si yan, Jomar, ha? sabi niya, Mm-mm. kasuhan nyo na magdala kayo ng pulis or barangay nang di nila alam para mahuli sa aktong nagsasama sila. Ah. Tapos yung mga bata, pwede nyo hingan ng tulong sa DSWD para mabigyan ng sapat na tulong. O yun, si Mau Morales, kasuhan niyo ang stepmom niyo, pati yung kinakasama niya, pero kailangan mo magpakita ng ebidensya para may laban kasi kasal yung tatay mo at yung stepmom mo para makulong na yung dalawang yan. Mm-mm. Ayan. Eto, ang kapal ng face ng kabet. Advice lang, huwag niyo pababayaan, okay? Ang sabi pa dito, masakit talaga minsan na yung tatay mo ay nakikita mo na nasasaktan pero wala kang magawa dahil ayaw niyang humingi ng tulong. May mga tatay kasi talaga na gano'n. Wala. Feeling nila strong talaga sila. Hindi, ang mga tatay ganyan hanggat maaari, ayaw nga nilang sabihin sa atin kapag may nararamdaman silang Oo. sakit eh. Malalaman na lang natin pag nasa ospital Pag na, malubha na. nakaratay na. Ganun. Tapos papagalitan ng nanay, hindi ka nagsasabi, hindi ka nagsasalita ng ganito. Kasi nga, yung mga tatay, nakikita sila na malakas lagi dahil sila yung Oo. haligi. Saan ka Yes. nakakita ng haligi na weak, di ba? True. So pinapanindigan po talaga nila yung ganon. Kaya yung mga tatay ninyo, pansin-pansinin ninyo, okay? Tsaka hindi sila yung Mm-mm. unlike sa mga nanay na kapag nahihirapan na umiiyak. Mm-mm. Sila Mm-mm. hindi. Sila hindi din kaya. Kasi Umiiyak man sila pero patagulang. ang mga lalaki kasi parang for me emotionally lazy sila. Ayaw nila Mm-mm. talagang ano yung nararamdaman nila hangga't maaari. So dalawa lang yung pwede nilang gawin sa yung mga lalaki na ganyan. It's either ipakita talaga nila yung mag-react sila or umiwas na. Madalas ang ginagawa nila is umiiwas sila. Yes. 'Di ba? Yun yung madalas ginagawa ng mga tatay sa ganito. Tapos yung nangyayari dito kay tatay ni Marilyn, ang paraan niya is yung pag-iinom ng alak. Para lang Mm-mm. ano tawag dito, malipat yung Mm-mm. atensyon niya. Pero hindi din syempre maganda naman yun kasi baka mamaya, 'di ba, yung ano mo naman, yung magka-UTI ka. UTI dahil sa alak. Gusto ko inintay ko na sabihin mo magkaroon ng sakit sa atay. Biglang UTIB. UTI na lang. Nagno-noodles ko. Mahirap, ha? So, alam niyo na po, kapag napasobra naman kayo sa alak, 'di ba? Mm-mm. Hindi din maganda. Hindi Lalo talaga. kang hindi mapapakinabangan ng mga anak mo na kailangan ng iyong suporta. Kasi manghihina yung katawan ng tatay ninyo, Marilyn. Panay ang inom ng alak, tapos hindi niya pa nailalabas ng may ipoproseso ng mabuting emosyon niya, nalulungkot yung katawan niya. True. So, may chance na, yan nga, yung sakit, di ba? At saka, Di wala natin namang alam. Wala namang ibang pwedeng kumausap dyan. Di naman niya papayuhan ng maganda ng kainom niya. Mm-mm. Siyempre, kayong mga anak na nakaka-witness, nakakakita ng mga nangyayari. Siyempre, yung kainom niyan, hindi niya sabihin na, Oo. pare, wag na ka nang mag-inom at baka ikaw ay mapasama. Siyempre, hindi ganun. Kasi gusto pa nila mag-inuman, di ba? Dinawalan sila ng kainuman. True. Kung tinakot nila. Kayo mismong mga Oo. anak. Pero, yung pagsabi ninyo, in a loving way, Yes. Kasi ang mga lalaki ayaw na lang kino-confront sila. Yung parang feeling nila nako-corner sila. Oo, totoo din Di yan. ba? Ayaw nila nung ganong feeling. So, kung meron sa inyo, isa sa mga paborito siguro, nakakausapin ng mahinahon, Mm-mm. yung feeling niya, safe space niya, ayun yung magandang gawin. Para wala na ring rason itong si yung stepmom na magsabi na lagi kang lasing kaya hindi ko pinapakita yung bata. Totoo. Okay, so ibalik natin sa kabilang linya ang ating bida na si Marilyn. Marilyn? Yes Okay, po. so narinig niyo Mm-mm. naman yung mga advice ng mga bida-bida natin. Okay, so ganito yon. Kung gusto niyo talaga mag-push ng kaso, pero tatandaan ninyo ha, kayo dapat ay may sapat na pera. Okay? Yun. Kahit sabihin na natin na sa Mm-mm. PAO na yan, ang gagamit kayo ng PAO, ganyan, meron pa rin kayo may lalabas na Yes. pera. Okay? Kasi pwedeng nyo nga kasuhan ng adultery. Mm-mm. Basta kailangan nyo lang ng proof. Okay? May mga pictures na magkasama sila sa bahay, mga testimony ng mga Mm-mm. kapitbahay din, I believe,
pwedeng gamitin yan. Okay? Kung kakasuhan nyo bukod dun sa adultery, economic abuse. Okay? Mm-mm. Ito yon. Ito yung may batas tayo dun sa yung sa economic abuse. Nakalimutan ko lang kung nung RA, paki-check. RA 92 something. Ayan, okay. It's in economic abuse para doon sa mga bata. Ano? Mm-mm. Kasi yung mga bata na yan dahil below 7 years old sila, dapat nasa poderya ng nanay unless hindi fit itong si nanay na mag-alaga. Kasi pwedeng sabihin na hindi fit mag-alaga kasi immoral yung ginagawa niya pakikikabit. Hindi yun maganda sa hindi yun maganda sa mental health ng mga bata. Mm-mm. Okay? At bukod doon sa economic abuse ngayon na hindi malaking kaso Economic dito. abuse Economic 9262. 9262, ayan. RA So, yun yung 9262, pwede mm-mm. para sa mga kabarangay natin na bukod kay Marilyn na may ganitong klase ng problema, ha? Hindi, kasi malaking proof na hindi na pag-aral yung bata. Okay? Dahil mula nung nagkahiwalay sila, hindi na natigil sa pag-aaral yun. Yun, part yun, economic abuse yun. Okay? Okay? Saka pwede siyang makasuhan for abandonment din kasi. Yes. Abandonment of a minor. Okay? Hindi ko alam kung ano yun, pero eksakto mismo, pwede siyang makasuhan doon kasi inabandonan niya eh. Okay? Para makisama doon sa kabit niya. Below 7 years old yun, dapat nandoon sa nanay. Ano? Pagdating naman sa custody, sa custody talaga dapat talaga sa nanay yan. Pero kung ano Kasi man yung... bata Oo, pa. pero since merong ngang kabit, itong si mother, At hindi gumawa to siya ng maganda. hindi maganda. Oo. Pero baka naman mamaya, si tatay mo Mm-mm. pala, merong ginawa ding hindi maganda. Hindi mo lang Oo. na-open sa amin. Maglalabasan na Kasi yan. one-sided ka. Mm-mm. Yun, kasi yung magiging problema natin. Kasi ito, Marilyn, may right ang tatay mo para bisitahin yung kapatid mo doon sa Yes. nanay. Okay? Kahit na sabihin na lasinggero, karapatan Mm-mm. niya yon. Karapatan ng bata na makita niya yung tatay niya. Unless, ang tatay ay nagiging violente kapag dumadalaw. Okay? Ayun. Yun naman yun. Hindi syempre mapapayagan doon. Yun kasi yung weak point kay tatay. Dahil lasing siyang dumadalaw. Pero ano ang strong point ni tatay? Ang strong point niya ay hindi siya nagloko. Yun. Which is true. Diba? Totoo yun. Oo, pero yun yung weak point kasi niya kasi baka pwedeng gamitin i-rebut yun sa kanya. Mm-mm. Isa pang weak point niya is hindi siya nagsustento. Kasi 1 month na, hindi siya nagsustento. Kahit Pwedeng sabihin gamitin natin, yun sa kahit kanya. sabihin natin na hindi naman siya Mm-mm. nagsusustento. Baka pati siya madamay dyan sa economic abuse na yan. So, ingat sa paggamit niyan kasi tatay mo pa rin kailangan magsustento pero since hindi siya nga nagsusustento doon, baka gamitin din yan. Okay? Ngayon, para hindi na umabot sa gulo talaga, sa demandahan kasi madumi, magulo talaga to, Mm-mm. maapektuhan ng mga bata dito. Pati mga bata, kakausapin niya ng DSWD True. eh. So, doon sila magiging aware doon sa sitwasyon. Nakakatakot yon. So, barangay na lang talaga munang solusyon. Kausapin Okay? ng barangay. Para sa visitation rights. Oo. Okay? Pero, Pero, pag nagmatigas, ayun, nako, saka. doon tayo magdedemanda, okay? Pero gamitin nyo pa rin yung marriage contract ni ng stepmom mo tapos itong si tatay mo kapag lalapit kayo sa barangay. Para wala na ring say itong si stepmom kapag ayoko talaga ipadalaw sa kanya, Oo. mga ganon. Magagamit 'yon, okay? Para doon sa visitation rights. Yes. Kailangan talaga po 'yan. Pero kapag nakakabisita ng tatay mo, kailangan niyang magsustento. Pag pinayagan na siyang bumisita, kailangan na siyang magsustento ng tuloy-tuloy doon sa bata na nandiyan sa stepmom mo. Okay? Ngayon, kung ang tatay mo ay parang alcoholic na yung dating, baka i-advise din kasi na magpa-rehab yan before siya mabigyan ng visitation rights. Yun yon. Yun yung mga binubukas lang namin sa'yo, Marilyn, yung mga posibleng mangyari at pwedeng yung aksyon na gawin. Kasi lahat naman to ay may mga consequences. Okay? Yes. And syempre, to know more, para mas malaman yung mga dapat mong gawin. Mhm. Kasi ito ay mga pwedeng tama kami, pwedeng mali. Kasi we are not part of, 'di ba? Wala kami sa ganung, anong tawag dito? Field. So, magtanong sa mga attorney, okay? Mhm. Lumapit sa mga abogado para sigurado tayo sa mga dapat mong gawin. Okay? Okay. So sa Tugon tingin po. mo, Tugon po. ang ating tugon, Lady Gracia, Lady Gracia. maawa ka. Maawa ka. So Oo. girl, napag-isip-isipan mo? Hello, te. Iwan niya tayo. Mukhang Hindi, di mo ayun, naman nandun pa. pinakinggan yung advice namin. Nakikinig siya. Okay, sana balikan mo na lang to, ha? Kasi
marami kayong pwedeng maging legal Mm-mm. action dito. Maraming pwedeng maikaso dito sa Sa stepmom. babae, oo. Ano? Lalo pa siya yung nagloko. Pero may responsibility pa rin din dito sa tatay mo pagdating doon sa mga bata. Kasi, tawag na dito, kahit na 1 buwan pa lang silang hiwalay, kailangan pa rin niya nagsusustento doon sa anak na nandun sa stepmom mo. Okay? Yes. Saka baka siya rin doon yung madali din dyan sa economic abuse dahil nasa poder niya yung hindi pinag-aaral. Mm-mm. Okay? Ah, Oo. sige. So pag-isipan nyo mabuti kasi kung pwede pa itong idaan sa barangay, yung sa barangay level, Oo. baka naman pwedeng sa ganon para Kung kaya pa. maayos. At kung talagang wala ng chance na magkabalikan sila. And advice para sa tatay mo, yung sa tatay mo, ikaw mag-worry talaga dun sa sitwasyon niya. Sa mga nangyayari. Mm-mm. Okay ba? Yes po. Okay. Anong gusto mo sabihin dun sa tatay mo ngayon kung nakikinig siya? Ano lang po. Ingat lang siya, tapos huwag laging umiinom. Kasi pag nagkasakit siya, wala sa kanya mag-aalaga. Yun lang po. Ayun. Ay, pwede Okay. rin yung yung sabi dito, violence against women and their children. Vowsy. Yes. So, sa Oo. Vowsy kasi sa Mm-mm. children niya, yung sa mga bata. Pero, ito yung problema dun sa Vowsy mas syempre mas pabor to sa mga babae. Oo. So, gamitin nyo na lang kung ano yung mga na-mention din namin. May internet naman, pwede nyong i-search, mga ganyan. Pwede pa rin magamit si Vowsy, pang tulong at least, kasi para sa mga bata din naman yun. Alright? Ayan, mga kabarangay. So, maraming salamat sa iyo, Thank Marilyn. you sa pag-share ha. Nawa ay maging maayos. Especially yung mga bata. Mm-mm. Diba? Kasi sila yung number 1 na naapektuhan. Totoo, nainis ako dun sa Nitong- part na, hindi nag-aral. Oo, nitong hiwalayan na ito. Mm-mm. Saka Marilyn, mag-aral yung bata, parang awa. Okay? Gawan ng paraan, may public school naman. Or if ever na matutulungan nyo, kung kaya naman, baka maaaring matulungan nyo din, ha? Yes po. Oo, Ayan. maraming salamat sa pag-share. Nako, mga kapuso, mga Ay, kabarangay, nako, wag kayong mag-aasawa kung hindi pa kayo ready. at Okay? wag mag-anak. Mag-anak kung hindi pa ready. Nako. Okay, wag magpadala sa pressure ng ibang tao kasi yung mga batang isisilang ninyo na walang kamuwang-muwang, sila yung pinakauna, sila yung nasa front na maaapektuhan talaga dyan sa mangyayari sa inyong mag-asawa. Yes. Ay, uminom kayo ng tubig. At huwag yung mahalin yung sugat ninyo. Yan ang tayo. Aray ko. Barangay LS 97.1 97.1 Number 1.